Marami tayong iba't ibang relihiyon na sinusunod at pinaniniwalaan, pero dapat nating malaman na wala tayong anumang ipinapakilala o itinataas na anumang relihiyon dito, kundi tanging ang Panginoong Hesukristo lamang, hindi relihiyon kundi isang relasyon. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Remember, sa paglikha pa lamang, makikita natin na meron direktang pakikipag-isa at perpektong relasyon sina Adan at Eva sa Diyos. Ngunit dahil sa kanilang pagsuway at kasalanan, nahiwalay sila sa Diyos at naputol ang kanilang relasyon, at sa pagsuway nila, ang naging kabayaran ay kamatayan. Sabi sa Bible sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Halimbawa, kung ihiwalay mo ang bulaklak sa kanyang ugat, ito ay mamamatay. Ganon din tayo. Tayo ay mamamatay dahil nahiwalay tayo sa Diyos. Lahat tayo ay makasalanan at walang taong hindi nagkasala. At sa sobrang makasalanan ng tao, lahat tayo ay talagang papunta sa impyerno. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan at ipinadala niya ang kanyang anak upang ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo upang mamatay sa krus at bayaran ang ating mga kasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos at namatay siya para sa atin sa halip na tayo upang mapatawad at magkaroon tayo ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ginawa ito ng Panginoong Hesus upang maibalik tayo sa Diyos. Kailangan mo lamang ay magtiwala, kaya nga ang nais niya ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Siya ay nag-aalok ng buhay na walang hanggang katulad ng isang regalo. Ang sabi ng Biblia sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang makapagliligtas sa atin at lalong hindi ang ating mga mabubuting mga gawa. Sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Madalas nating sabihin na rest in peace sa mga yumao, o di kaya naman ay mabuti yan kaya sa langit ito mapupunta. Pero tandaan natin na hindi lahat ng mabubuti ay mapupunta sa langit. Hindi ang kabutihan natin ang paraan para tayo ay makarating sa langit, dahil kung wala ang Panginoong Hesukristo at hindi mo siya tinanggap sa iyong buhay, wala kang kaligtasan. Hindi natin pwedeng bilhin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kabaitan. Sabi sa Biblia, lahat ng ating kabaitan ay basahan lamang sa harap ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagliligtas sa tao. Tunay na ang Diyos ang nagliligtas kahit nasa pinakamasamang tao. Makikita natin ang isang halimbawa sa krus. Meron siyang katabing kriminal at alam naman natin na makasalanan ng mga ito, pero ang isa doon ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, pag naman ikaw ay pumunta sa paraiso, pwede mo ba akong isama? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayong araw na ito, ikaw ay makakasama ko na sa paraiso. Ibig sabihin lamang nito na kahit na ang pinakamasamang tao at hindi karapat-dapat mapunta sa langit, pwedeng mapunta sa langit kung mananampalataya siya sa Panginoong Hesus at tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, at dahil sa Kanya, meron na tayong buhay na walang hanggan. Kaya nga ang gusto ng Panginoong Hesus ngayon ay magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ngayon, may isang katanungan, kapag ikaw ba ay namatay ngayong araw na ito, sa tingin mo ba ay saan ka mapupunta, sa langit o sa impyerno? Alam nyo ba na pwede na tayong makasigurado sa ating kaligtasan? Ngayon pa lamang ay pwede ka nang makatiyak na sa langit ka pupunta matapos ng kamatayan. Ito ay kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Matapos matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Diyos na tagapagligtas, imposible na ikaw ay hindi magkaroon ng tunay na pagbabago. Alam niyo po ba na may mga nagsasabing tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo pero hindi nakikitaan ng pagbabago sa kanilang buhay? Ito ay nangangahulugan lamang na hindi tunay na tinanggap mo ang Panginoon. Kaya nga ang sabi, dapat tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, dahil ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nagbubunga ng mabubuting mga gawa. Ang mabubuting gawa ay resulta at katibayan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang tunay na tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay mayroong tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Ngayon mga kapatid, para sa lahat ng gustong tumanggap sa Panginoong Hesukristo at gustong makipagrelasyon sa Kanya, magkumit tayo ng buhay sa Panginoon at ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Sundin natin ang isang panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan.
Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay muling nabuhay. Ngayon, tinatanggap kita sa aking puso. Nagtitiwala ako sa iyo lamang. Salamat sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat din sa pagpasok mo sa aking puso at pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.